Gusto mo ba? Gusto mo ba? Gusto mo ba ng mga kakaibang Nais ko lang po sanang ibahagi sa inyo ang nangyari sa akin noong sa lumang boarding house pa lamang ako nakatira. Hi, ako nga pala si Lera. Second year college student sa isang university dito sa Laguna. Nagbo-board ako malapit sa school kasi taga Cavite talaga ako at hassle pag uwian araw-araw. Hindi naman ako choosy sa pagkain, kaya street food is life. Lalo na tuwing gabi. Paborito ko pa naman yung isaw at saka quick-quick. Pero may tindero ng quick-quick malapit sa boarding house namin na iba talaga. Iba siya, hindi lamang sa itsura, kundi sa pakiramdam kapag nandyan siya. Pamilyar kasi ang mukha niya. Parang nakita ko na siya dati. Unang linggo ko pa lamang nun sa boarding house. Pero gabi-gabi akong nakakarinig ng mga ingay na parang sa kariton na tinutulak. Dahil dun, nagigising ako kaagad. Mabilis lang kasi akong magigising kahit sa mahinang ingay lang. First time kong nakita si Manong noong pauwi ako sa eskwelahan. Hindi siya tipikal na masayahing Manong dahil makikita mo na pilit ang kanyang ngiti. So ayun, lumapit ako sa kanya. Nakita ko rin na mayroon nang bumibili, kaya lumapit na ako para bumili. Sabi ko sa kanya, magkano po sa 10? Pero ngumiti lamang siya. Nilagyan niya ako ng mga 4 na piraso. Wala siyang salita at wala ring sauce ang nilagay niya sa quick-quick ko. Pagtingin ko sa tray, parang sobrang orange ang kulay nito. At napansin kong parang may mga ugat-ugat ito. Kinain ko pa rin. Gutom talaga ako ng mga panahon yun. Pero after mga 10 minutes, sumakit ang tiyan ko sobra. Literal na parang may bumaliktad sa loob. Hindi ako makapaglakad ng maayos. Talagang sobrang napakasakit ang tiyan ko. Pero nang nakarating na ako sa boarding house, nagsuka ako. At kakaiba talaga ang nasuka ko. Meron akong nasukang quick-quick. At meron din akong nasukang parte ng katawan ng tao. Palagay ko talaga sa quick-quick yun na kinain ko kanina. Kinabukasan ay kinuusap ko yung landlady. Sabi ko sa kanya, "Ma'am, kilala niyo ba yung tindero ng quick-quick sa may kanto?" Sagot niya sa akin, "Yung matangkad? Ngayon lang yan nagsimula nitong pasukan. May isa pa akong kaboardmate, si Justin. Meron siyang sinabi sa akin na kakaiba talaga. Nakita mo ba yung tindero? Sa totoo lang, may mali doon talaga. Nakita ko yung kamay niya minsan nung bumibili ako ng quick-quick. Mahaba yung kuko niya, parang hindi normal. Tapos tahimik lang siya at laging nakatingin sa'yo. At ito pa, isang gabi, dumaan ako sa may iskinita at nakita ko yung tindero. Kumakain siya na animoy parang hayop. Talagang napatigil ako ng mga gabing yon. Pero nang tumingin siya sa akin, para siyang gutom at baliw. Tumayo talaga ang mga balahibo ko nang sinabi yun ni Justin. Makalipas ang ilang araw, nagkagulo sa boarding house. Kasi yung isa naming kaboardmate na si Lara ay bigla na lamang hindi umuwi. Sabi ng karoommate niya na bibili lamang daw siya ng quick-quick. Pero simula nun hindi na siya nakauwi. Siyempre nag-report kami sa barangay, pero walang nakita. Mga 2 araw matapos mawala si Lara, mga bandang 11 PM, bigla na lamang may kumatok sa gate ng boarding house. "Iha, may bago akong luto. Gusto mong tikman?" Nagulat ako dahil boses yun ng tindero.
At nagtataka rin ako dahil sa gate siya kumakatok. Pero nandoon siya sa likod ng boarding house. Tinignan ko ito sa bintana at doon ko siya nakita. Tumalon siya sa bakod at kitang-kita ko ang itsura niya. Hindi na siya tao. Tuyong-tuyo ang balat nito at itim na itim ang kanyang mata. Pero bigla na lamang itong nawala. Literal na sumulpot na lamang ito sa harapan ko. Dahil doon ay agad kong sinirado ang bintana at bumalik ako sa kwarto dahil sobra talagang takot ang nararamdaman ko noon. Pero naririnig ko pa rin ang mga ingay galing sa labas ng bahay. Merong ingay ng kariton at meron ring mga kaluskos na galing sa labas. At isa pa, naririnig ko ang boses niya. Luto na ito, Iha. Tikman mo na. Talagang di ako makagalaw ng mga panahon yun. Nang ilang sandali pa, ay may narinig ako na kumakatok sa pintuan. Hindi ko alam kung sino dahil hindi naman ito nagsasalita. Kaya tinignan ko na lang. Nagulat talaga ako. Pero isa lang palang yung masamang panaginip. Pero yun ang akala ko. Dahil nakita ko ang pintuan ng kwarto ay bahagyang nakabukas. At pumunta rin ako sa likod ng boarding house. Nakita ko roon ang nagkalat na quick-quick. At isa pa, nandoon din yung kariton niya. Pero ito talaga, kahit na lumipat na ako ng boarding house, ay naririnig ko pa rin ang boses niya. At pakiramdam ko talaga na nandito lamang siya. Nakamasid lamang siya sa akin. Isang hapon nga nung pauwi ako galing sa school, nakita ko yung nagbibenta pa rin ng quick-quick. Pero di ko sure kung yung tindero na yon, kasi hindi na talaga ako lumalapit. Pero nang tinignan ko itong mabuti, di na nga ito yung tindero. Pero halos parehas lang sila ng ngiti. Kayo mga katakot, nakikilala nyo ba ang lalaking ito?